Welcome to Donmar TV News Channel. Oh, number 3 na lang si Nanay sa latest Kalye survey. Effective yung political ads ni Luming inspired ng Korean. May bago siya. Tingnan ninyo, mga kababayan, nakakimono na Maging yung mga supporters nila, mga kababayan, galit na Miyako Isabel. Isa sa mga supporters niya na sabi sikat din ito, mga kababayan, sabi rito, ang gumawa at nagpalabas ng mga ito ay anti-Robredo na mall o Trojan horse. Hindi man lang inayos ang mata, kasi yung mata ni Lomi doon sa hindi ka maintindihan kung bakit nagkwan yun. Kumikinang. Naglalabas ng liwanag yung iba yun. Sabi rito, hindi man lang inayos ang mata. Gustong gawing katawa-tawa si BP Leni. Parang nilapatan ang imahe ng mga panira sa kanya na bobo at tanga. Mag-imbestiga, 100 days na lang. Bakit may ganitong imahe pa rin? Piki ba ito o totoo? Hindi ba talaga nagtanda sa Hadoken? Nakakainis na ha? Laban kami ng laban at kayo naman ay sira ng imahe ni BP Leni. Ito na naman yung bago po. May pagkarati pa po. Dati yung Hadoken. Sinundan ito. Nagakimono. Tapos sabi, yung pakasot daw ng kimono, mga kababayan, Japanese kimono, mali pa. Sabi ko sa inyo, mga kababayan. Kaya tingnan ninyo, yung latest Kalye survey, ginawa po ito sa Taytay. Ibigay ko sa inyo. Imbis ma-promote, na-demote sa pangatlo na lang. For President, mga kababayan, Bongbong Marcos, landslide, 76 yung nakuha niya. Tapos, sinundan ni Isko, si Isko na yung number 2, 15 votes. Si Nanay, 14. You see? Pangatlo na lang, panglima pang-apat, si Pacquiao. Panglima, undecided. Nakalimang boto, mga kababayan, undecided. Tapos si Ping Lacson, malungkot. Itlog. Si Ping Lacson last Saturday with Tito Sen, mga kababayan, nagpa-press con at kasama po tayo doon sa naimbita. Ipakita ko sa inyo. Sana ba? Dito pala sa... Hindi ko mapakita sa inyo yung picture. Zoom meeting man lang po. Zoom press conference. Nabigyan tayo ng pagkakataon na makapagtanong, especially yung dito sa pandemonyum. Ikwento ko na lang sa inyo sa susunod. O ngayon, mga kababayan, sa pagka-Vice President, ito po, top-notcher si Inday with 50 votes sa Kalye survey sa Taytay Rizal. Ito, latest po ito After the presidential
presidential interview pa man lang pala, no? Wala pang vice presidential. Then, sinusundan ni Tito Sen, 34. Malapit lang si Tito Sen kay Inday. So, pangalawa siya. Pangatlo, si Dr. Ong, 14 ang nakuha. Si Kikoy, 7. Si Lito, bukya. Si Lito, at sa mga kababayan, itlog din ang nakuha. Kayo kasi. Maganap kayo. Tama itong sinabi rito ni MJ Kiambao Reyes. Sabi niya, instead of just blaming Chef Gelo for his silly concept and Inang Lenis sillier acting, ba't di nyo kaya tanungin yung ina ninyong highly educated? Kung bakit naman siya pumayag, gawin yan at iba pang katatawanan, that should give you an idea on her taste and value of judgment. In value judgment. Tama po si Angie Reyes. Nasa kandidato mismo po ninyo, yung mga advisors niya, saka mga nasa likod ditong mga political ads, director man siya o belonging to your creative department, creative staff, sila magpe-present lang naman ng idea. Kung katanggap-tanggap, di okay. Pag hindi katanggap-tanggap, ang ibig sabihin nito, ito mga katatawanan na to at kahindik-hindik, nagagapanindig balahibo na mga ideas po na parang ang creators mismo ay bagong labas sa Mandaluyong, pumayag yung mismong kandidato ninyo, si Nanay. So, ang ibig sabihin, pari-pariya silang mag-isip. Sabi ko nga, ba't hindi kayo muna magpatingin sa psychologist? Kung tama pa ba yung pag-iisip po ninyo? Kasi nangyari, tingnan ninyo, as a result of that, turn off yung mga tao. Number 3 na tuloy si Nanay. Lalong lumayo. You see? Sabi ko sa inyo, hindi man po promotion, demotion yung ginagawa ninyo. Distraction. Sabi ko sa inyo, ito ang balita, ibigay ko na rin ito sa inyo mga kababayan. From the Philippine Daily Inquirer, Robredo denies claims of Dilawan return if elected president. What? Hindi ba balik yung Dilawan? Siya mismo, Dilawan. Nagpalit lang ng kulay, nagpalit lang ng damit. Ito yung harap-harapan na the Dilawans or Yelos are not expected to reappear under Vice President Leni Robredo's presidency since politicians affiliated with the party previously had already left it. What? Nagpalit lang ng kulay, naging hunyago lang. Sino ang maluloko niyo? Lahat ng nasa likod ni Nanay, Dilawan, yung mga iba na umalis, Dilawan pa rin yun. Yung iba na lumipat sa administration, PDP laban, Dilawan man rin. Kasi nga po yung ating Pangulo, hybrid. Di ba? Sinong niloloko ninyo dito sa mga kwentong ito? Robredo made this assurance to the public in an interview with the presidential interview with DCWB. In reaction to the assertion that her presidency would open the floodgates for Dilawan stalwarts. Dati na.
Wala man na bago. According to Robredo, the mass exodus from LP to other parties like the ruling PDP Laban prompted them to recruit ordinary citizens to join the party. Yung LP at PDP Laban, lahat dilawan. Kayo talaga. Ito nga ang parati kong tanong pag tinatanong sa akin. Sa akin yan. Sino mga dilawan? She asked. Kunwari pa kayo. Dahil alam natin na after 2016, napakaraming mga kasama namin. Noong 2016 ang lumipat ng partido. Marami yung mga dating Liberal Party na wala na sa Liberal ngayon. Yan yung si Kikoy nga, yung katandem ninyo, LP. Alam namin yung strategy ninyo kasi kayo mismo ay sukang-suka na sa mga dilawan. Kaya nga, nagpalit kayo ng kulay, naging pink, pero pink lawan nga. With hoping na makakalimutan ng mga mamamayang Filipino yung kulay dilaw. Kasi nga, yung ginawa ng dilaw sa Pilipinas, lahat, kahindik-indik. In fact, kakaunti na lang yung natirang politiko sa Liberal Party. Gano'n naman ang mga politiko. Kung saan yung panalo, doon ang punta. Mga political butterfly, yung tawag doon, balingbing. Kaya, nagdesisyon nga yung partido na ibukas na sa ordinaryong mamamayan, ibukas sa civil society, advocacy groups, ibukas sa mga interest groups, yung membership ng partido si Ade. Yung sinasabi ninyong ordinaryong Pilipino, supporters ng dilaw, the same dilawan. Mga kababayan, yung civil society matagal na, established dilaw. Yung church, dilaw. Kaya nga yung nakita ninyong mga Madridi Cacao, supporting Guanzon, pare-pareha silang kulay. Sabi ko nga mga kababayan, yung dilawan, pinanganak sila, it's because of their opposition to the, ang tawag dito, yung tinawag nilang diktador, dating Pangulong Ferdinand Marcos, doon sila pinanganak. So, it is safe to assume na anyone that is opposed to the presidency of Marcos, alam na natin kung anong kulay nila. Di ba? Ganun yon. LP's detractors abused Dilawan to criticize the party led by former LP member and late former President Benigno Aquino III. The use of the color yellow stems from LP's main motif. Wag na ninyo kami. Kilalang-kilala na namin kayo, pati sa kalalim-laliman ng inyong buto. Ayun talaga.